dito sa Spiritual Dialogue with Father Don de Castro. Narito po tayo sa Tariana Lay Monastic Community, isang munting bayan ng Diyos. Sa pagpapatuloy po ng pinapaliwanag ni Father tungkol sa liberalism na nagkaroon yata ng epekto sa atin lahat, sa ating pananampalataya. Father? Yeah, so yung unang pinag-usapan natin ay bakit merong kaguluhan sa simbahan Katolika ngayon at hindi maliwanag kung ano ang mga doktrina o turo ng simbahan Katolika. Yung ikalawang pinag-usapan natin ay sinagot natin kung bakit nakagulo. At ang dahilan nakagulo ang simbahan Katolika ay pinasok siya ng isang heresy na tinatawag natin liberalism. Ang nagpasok ng heresy na yan sa simbahan Katolika ay siyempre ang demonyo. Sapagkat yung liberalism ay yung unang kasalanan ni Adan at ni Eva. Yun ang liberalism. Ano yun? Na sinabi ng Panginoon Diyos kay Adan at kay Eva, ano ang kanyang sariling kagustuhan ng Panginoon Diyos. Pero anong ginawa ni Adan at ni Eva? Ginawa nila ang kanilang sariling kagustuhan. So yun ang liberalism. Ang liberalism ay kapag ginawa mo ang mga sariling kagustuhan mo na labag sa kagustuhan ng Panginoon Diyos. Yan ang ikalawang pinag-usapan natin. Sister Tachi? So, ang masasabi mo ba, Father? So, if definitely po ang mga ama ng simbahan, no? Si Jesucristo definitely tinuro sa atin, no? Gawin natin ang, by word and example, gawin natin ang kagustuhan ng Diyos, hindi ang kagustuhan ng sarili. Sinabi niya yon. Sumunod ang mga apostles o ang mga ama ng simbahan na marami naman, gaya na sinabi ni Brother Lodi, marami naman silang sinulat din. So, kung sinunod ng mga obispo, pare, kardinal, ang mga turo ng ama ng simbahan, hindi makakadating sa liberalism. Would you say that, Father? Tama yun. Sapagkat ang liberalism nga, ang definition, ay na kapag ang mga tao ay ginawa yung kanilang sariling kagustuhan na labag sa turo ni Jesucristo na makikita natin sa banal na kasulatan, at labag sa mga turo ng ama ng simbahan at ng mga apostoles. So talaga yun ang liberalism. That's exactly what it is. Okay. Oo. So halimbawa, nakikita natin mga pare, kung magmisa sila, ay hindi sang-ayon sa rubrics ng simbahan Katolika. Oo nga, Meron silang dinadagdag ng kanilang sariling mga invento, mga novelties, na ganyan. Liberalism yan, di ba? Yung ugat ng ginagawa ng tao ang sariling kagustuhan, hindi ba yun natawag na free will na binigay sa atin ng Panginoon, bahagi ng ating pagkatao? Kung yun ay diferensya at yun ang nakakapinsala sa tao, paano mo kayong gagamutin yung sakit na yun na sarili mong kagustuhan ang lagi mong ginagawa at hindi ayon sa kagustuhan ng Diyos? Yung tanong mo, Loli, is how to remove talaga yung defecto ng free will na sa paraiso was being used by Adam and Eve sang-ayon sa kagustuhan ng Panginoon Diyos. Ngunit nung tinukso sila ng demonyo, ginamit nila sa sariling kagustuhan. Yun ang nangyari sa free will. So, ang defecto ng free will natin nung si Adan at si Eva ay nakasala ay misuse natin. Ginamit natin sa maling paraan ang ating free will. So, ang tanong ni Lodi, anong dapat natin gawin upang ayusin yung free will? Yung precisely ang nakalimutan ng mga obispo at mga pare. Kung paano pumunta sa langit. Sapagkat upang pumunta sa langit, dapat ayusin mo nga yung free will mo. Ayusin mo. Na sinira ng demonyo nung tinugso si Adan at si Eva. Ang ibig sabihin din sa malayang kalooban ng free will ay dapat yan ay umayon, makiisa
sa kalooban ng Diyos. Nagamit mo sa tamang paraan yun. Tama yon. Dapat sumang-ayon ang ating free will sa kagustuhan ng Panginoon Diyos sapagkat yung kagustuhan ng Panginoon Diyos ang mas mainam para sa atin, hindi yung sarili nating kagustuhan. Opo. Sister? No, I was just going to say, Father, kasi sasabihin ng mga pilosopo, free nga yung will eh. So saan ho nakabata yun? Ang pagka-free niya is not necessarily as free as the world thinks it is. Di ba? Hindi naman ganun yun eh. Yeah. Ang free will ay ginagamit natin upang freely piliin natin ang kagustuhan ng Diyos laban sa ating sariling kagustuhan. That's how So yung free will is the one being tested by God. Yun ang nagdadaan sa pagsubok ng Panginoon Diyos. At kapag ang ginagawa mo ay pinipili mo yung kagustuhan ng Panginoon Diyos, bibigyan ka ng gatimpala. Dadali ka sa langit. At kapag ang ginagawa mo at pinipili mo ay ang iyong sariling kagustuhan, parurusahan ka ng Panginoon Diyos. Maliwanag yun, Father. Hindi siyang... Dapat ho pala talagang ipaliwanag na mabuti ang pamamaraan kung paano magagamit mo ang malayang kalooban na umayon sa kagustuhan ng Diyos at hindi ayon sa iyong kagustuhan. Tama. At yun ang problema nga natin, sapagkat karamihan ng mga kardinal, obispo at mga pare, karamihan, hindi naman lahat, hindi alam yung anong dapat natin gawin tungkol sa ating mga free will, malayang kalooban. Hindi nila alam, kaya hindi nila maituro. Ito ngayon may kinalaman sa yung grasya, yung grace of God na ibigay sa iyo upang sa ganon ay mapangibabawan mo ang mga bagay na hindi nararapat sa isang tao upang siya ay magkasala. Nababanggit yung grace of God na binibigyan ng libre upang makagawa ng mabuti ang isang tao. Hindi ho namin masyadong unawa yan. Tama ka, Lodi. Kailangan yung grasya ng Panginoon Diyos, una, upang malaman natin ang kagustuhan ng Panginoon Diyos, at ikalawa, upang magawa natin yung kagustuhan ng Panginoon Diyos. Now, ito nangangailangan ng grasya. Kaya nga, medyo swerte tayo sapagkat ang Santo Papa Benedict XVI, binigyan ng Panginoon Diyos ng grasya upang ituro sa atin kung anong dapat natin gawin upang iligtas ang ating kaluluwa. Bago yung kaguluhan sa simbahan ay nangyari. Bago. Kaya tamang-tama yung grasya na binigay ng Panginoon Diyos sa Santo Papa Benedict XVI, sapagkat bago nakagulo yung kaguluhan sa simbahan Katolika, itinuro niya sa atin kung anong dapat gawin. Kung naituro ng Papa ni Pope Benedict ang dapat gawin, bakit hindi ho yata natin nagagawa, Father? Sapagkat nga, hindi alam ng mga obispo, ng karamihan ng mga obispo, at hindi alam ng karamihan ng mga pare. Yun ang problema. Ang problema, sinabi natin sa ating unang meeting, ay hindi nila alam. Kaya sila ang mismong naguluhan at ginugulo tuloy tayo mga lay people. Hindi nila alam, kaya mga lay people hindi rin alam kung paano dapat gawin. Ngunit sabi ko nga, itinuro na sa atin ni Pope Benedict. Opo. Ngunit ang problema ngayon ay wala usually nagbabasa ng mga sulat ng Santo Papa. Halimbawa, ikaw, Lodi, yung Veritatis Splendor, o nabasa mo ba yung kabuuan? Opo, pero medyo malalim at hindi ko po lubos na maunawaan. Ayun, medyo swerte ka na, binasa mo, hindi mo pa naintindihan. Sino pa yung mga taong hindi bumasa? Paano nila maintindihan isang bagay na hindi nila binasa, di ba? John Paul II pa lang yan. Yung sulat ni Pope Benedict, mas marami pa yan. Oo nga po. At doon, binigay niya sa atin kung anong dapat gawin upang iligtas ang ating kaluluwa sa isang panahon na punong-puno ng kaguluhan.
Meron po doon sa inyong isinulat sa libro natin, Spirituality of Catholic Church. Yun yata yung Ratzinger Report. Babasa ko lang po kanina at doon ay inilahad ang diferensya po ng simbahan. Bakit hindi po maipalaganap yung kanyang mga naisulat na yon? Yeah, sabi ko nga na hindi naman lahat ng obispo or pare hindi alam yung dapat natin gawin upang pumunta sa langit. Meron mga obispo, mga kardinal, at maganda yung kanilang mga sulat tungkol kung paano pumunta sa langit. Pero mukhang walang nakikinig sa kanila. Sapagkat karaniwan sila ay sinusuppress, pinipigilan ng mga tao na nasa kanilang paligid. Kaya tuloy hindi madinig ang kanilang sinasabi. At alam naman natin, yun ay talagang mangyayari na yung mga nagsasalita ng tama ay masusuppress sapagkat may demonyo eh. Yung mga demonyo, ayaw naman nila na kayo ay matuto how to go to heaven. Kaya sinusuppress nila yung mga nagtuturo ng tama. Mabuti na lang si Pope Benedict may sinabi at ngayon, last month lamang, napuna natin na karamihan ng mga lay people, napansin nila yung tinuro ni Pope Benedict at ngayon sila nagtuturo at nagpapalaganap. Lay people, ha? Father? Mga lay people yan, no? Yes, sister? Meron ba tayong panahon para umpisahan na ang sabihin? Masyado na ako na-excite dun sa sinabi ni Pope Benedict. Wala tayong panahon yet sapagkat mahaba yung gano'n. I see. Okay, Father. Pero at least malalaman ng tapaginig natin na andun yung solusyon. Tama, meron solusyon. May solusyon. Andun pa nga, nakasulat na yan. To learn how to go to heaven, how to save your soul in a confused time. So, talagang bagay sa panahon na ito. Kaya tamang-tama sa panahon na ito. At sabi ko nga, alam ni Pope Benedict yun eh. Na itong ating panahon ay magiging very confused, punong-puno ng ligalig. Kaya sinulat niya na para yung mga taong tunay na naghahanap ng katotohanan, mabasa nila yung kanyang sinulat and they can be guided accordingly. Isa sa paksa na binanggit doon sa spirituality ng Catholic Church ay yung pagiging mababang loob. Pag ikaw ay nagkaroon ng humility, kababang loob, ikaw ay makakaunawa ng maraming bagay. Kumbaga din ng magic word, kumbaga sa na kung meron kang humility, sabi ng Panginoon, na those who humble themselves shall be lifted up. Pero yung mayayabang ay ibababa. Pwede ba natin sabihin na dapat natin mapag-aralan yung pagpapakumbaba? Paano po yun? Actually, madali yan sapagkat yan ang tanong na binitawan ni Sister Tachi kanina. Ano yung proper disposition, anong katangian ng mga taong nakikinig sa mga tamang turo para maintindihan nila yung kanilang pinapakinggan. At ang sagot na binigay natin ay dapat meron silang mababang loob. Ano yung mababang loob? Ibig sabihin, mga tao dapat malaman nila at sabihin nila sa kanilang sarili na hindi nila alam ang paraan na pagpunta sa langit. Na hindi nila alam kung paano iligtas ang kanilang kaluluwa. Yun ang kababaang loob. Sapagkat pag sinabi mo, Lodi, alam ko, nagbasa akong maraming libro. Pumasok ako sa seminaryo, kaya alam ko kung paano iligtas ang kaluluwa ko. That is what you call pride. Yun yung kataasan. Kataasan. Wala kang matututunan pag mataas ang iyong kalooban. Ayan po mga kaibigan, wala na rin po tayong oras at manatili po tayong may kababaan loob upang makaunawa tayo ng katotohanan sa mga utos, mga turo ng Panginoon si Kristo. Muli, babalik po ang Spiritual Dialogue with Father Don De Castro. Dito pa rin sa Cariana Lay Monastic Community, isang munting bayan ng Diyos. Salamat po. Hosanna, Hosanna.